As of now, meron tayong over 2 million cases ng chronic kidney disease sa buong Pilipinas. Ang primary causes ng chronic kidney disease sa Pilipinas, either uncontrolled na alta presyon or hypertension or diabetes. Actually, statistically, sa buong Pilipinas, pang-apat ang diabetes, pang-lima ang hypertension sa ranking ng causes of death among Filipinos. So number 1 ang heart attack or sakit sa puso. Number 2 ang mga cancer. Number 3 yung tinatawag na cerebrovascular diseases or commonly known as stroke. So, sumusunod na dyan ang diabetes at saka hypertension. Yun din ang dahilan kung bakit may mga tao, may mga Pilipino na nagkakaroon ng chronic kidney disease. Dahil dun sa dalawang sakit na yan. Sa hypertension, so by the name itself, hyper, mataas, tension, may pressure. So, yung pressure na yon, yun yung unti-unti na sumisira doon sa kidneys through the years. Sa diabetes naman, since hindi makontrol yung blood sugar, yung excessive blood sugar, nako-convert yon to sorbitol. So yun yung sorbitol, actually yun yung sumisira doon sa kidney. Kasi ang kidneys natin, actually, ang primary function niyan is magsala or mag-filter ng ating dugo. Lahat ng dapat ilabas ng katawan natin, dapat mailabas through the filtering mechanism ng kidneys, and lahat ng dapat ma-retain, dapat ma-retain. So yung mga iba na ilalabas sa ihi. Now, unfortunately, habang nasisira yung kidneys, either dahil sa hypertension or diabetes, yung function ng kidneys medyo nagda-die down na rin. So hindi na tayo nakaka-filter ng mga dapat i-filter sa sistema natin. Doon na papasok yung dialysis. Pero bago dumating po doon, pwede naman pong masave yung pasyente through stem cell therapy. So, ang mga candidates ng stem cell therapy are actually yung mga merong chronic kidney disease na hindi pa po nadadialysis. Kasi once na ma-dialysis na po siya, mag-start na ng dialysis, hindi na po mag-work ang stem cell therapy. Ang stem cell therapy can work regardless kung anong stage. So, merong 5 stages ng chronic kidney disease. 1 to 5, stage 1 to 5. So, according to the severity. Dinedetermine po yan ng nephrologist. Siya po ang magsasabi sa inyo kung anong stage na kayo. Depende po yan sa function ng kidney ninyo. Ang stem cell therapy, pwede ho niyang ma-regenerate yung kidneys. So, may mga pasyente po tayo na initially mataas yung creatinine nila. So, kasi yun yung basihan ng function ng kidney, yung either BUN or creatinine. Ito yung mga blood test na ginagawa or nire-request ng mga doktor. Yung iba matataas ang creatinine, sobrang tataas. And also, syempre, yung symptoms, after ng stem cell therapy, ang primary na nagbabago sa kanila is yung kanilang endurance. Kasi pag may problema po kayo sa kidney, madali kayong mapagod, madali kayong mahapo. Pangalawa, syempre, gaganda yung blood pressure ninyo. And also, since ang stem cell therapy can also help people or cases na merong diabetes, so dual function na po siya. Pwede po niyang i-address yung diabetes, pwede rin niyang i-address yung hypertension. So, it's like hitting 2 birds with 1 stone.
Pero syempre, ang pinaka-importante is yung ma-address yung root cause ng problem. So, syempre, kung meron kayong diabetes, gaganda yung kidney function ninyo pagka na-control yung blood sugar ninyo. So, ang stem cell therapy, pwede ho niyang i-regenerate yung pancreas para po mag-produce ng insulin. And in turn, yung insulin, yun po yung magkocontrol ng blood sugar ninyo. So, hindi na po ma-aggravate yung kidneys ninyo. So, for example, kung stage 2 kayo, may iwasan yung further progression ng kidney disease to stage 3 or stage 4 or stage 5. So, hindi na po kayo kailangan mag-dialysis. May mga pasyente na po tayo na na-save natin from dialysis. So, hindi na po sila, candidate po sila initially for dialysis, pero hindi na po na kailangan nilang mag-dialysis. Sa mga pasyente naman na mayroong uncontrolled hypertension, so since yung stem cell therapy can regenerate yung mga lining ng blood vessels, yung tinatawag na endothelium, so gaganda po yung blood flow. So since na yung mga scarring na po yan, yung mga abrasions, yung mga sugat, kasi ang tendency po kasi ng katawan natin, since mataas po yung blood pressure dun sa tubo na dinadaanan ng dugo, nasusugatan po yung mga lining ng blood vessels. So, ang reaction po ng katawan natin, parang sa kalsada po yan, nilalagyan ng espalto kung merong lubak. So, yung espalto na yon, yun yung cholesterol. So, kaya nagkakaroon tayo ng cholesterol plaque. Yung mga plaque na yan, yun yung nagpapakipot ng ating blood vessels. That's why, so by law of physics, kung with the same volume or increased volume, tapos yung diameter ng blood vessels o yung tubo, kumikipot, umi-increase yung pressure sa loob. So, nagkakaroon kayo ng hypertension. So, with stem cell therapy, pwede pong malinis or ma-regenerate yung ating mga blood vessels. So, in turn, gaganda na po yung blood pressure ninyo. So, marami po tayong naging cases na ganyan na initially umiinom sila ng gamot para sa alta presyon. And then, yung iba nga, 3, 4 pa na gamot. And then, after ng stem cell therapy, nababawasan po yan gradually. From 4, nagiging 3. From 3, nagiging 2. Hanggang sa naging 1 na lang. Yung iba pa nga po, sa sobrang ganda ng blood pressure nila, hindi na ho sila nagme-maintain ng gamot para sa para sa alta presyon. So, pag gumanda po, as a rule, syempre, again, balik po tayo sa root cause of the problem. Pag gumanda po yung blood pressure ninyo, hindi na po ma-aggravate yung kidneys. So, hindi na po kailangan mag-dialysis. So, masisave po natin yung kidneys ninyo. Kaysa yung patuloy-tuloy, na mataas parati ang inyong blood pressure, masisira yung kidneys ninyo. And eventually, kayo po ay mangangailangan ng dialysis. Now, bakit hindi pwedeng mag-stem cell therapy yung mga pasyente na may CKD na nag-undergo na ng dialysis? Kasi po, pag in-stem cell therapy kayo, since yung stem cells dinadaan po sa suwero, so sa dugo po yun dumadaloy, supposed to be dapat pupunta po yun doon sa mga kung ano man po yung organs na may problema. So kung meron kayong diabetes, ang i-regenerate niya yung pancreas. Kung meron kayong heart disease, ang i-regenerate niya yung puso. Kung meron kayong kidney problem, ang i-regenerate niya yung kidneys. Pero pag kayo po ay nag-dialysis, since sinasala niya po yung dugo, ma-wash out, kumbaga, ma-filter out yung mga stem cells na in-infuse natin. So, mababaliwala po. So, kung meron kayong chronic kidney disease, regardless of the stage, hanggat hindi pa po kayo nadadialysis, pwede po kayo magpa-stem cell therapy. It's not too late. May pag-asa pa po kayo. At least pwede nating i-save yung kidneys ninyo. Bago po kayo magpa-dialysis,
itry nyo muna na mag-stem cell therapy. Although it's more expensive, but it will address the root cause of the problem. Hindi katulad po ng dialysis, pinapalyahan lang po yung problema. So it's a temporary solution to the problem.